Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Malacanang, sinabing may ebidensya ang DOJ sa grave threats case versus BP Sara. Hindi totoo yan. Ayon po sa Malacanang, may nakitang sapat na ebidensya ang Department of Justice kaya isinampa ang grave threats case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na maging ang mga kaalyado ng Vice Presidente ay dati nang nagmungkahi na sa korte na lamang ihain ang usapin sa halip na idaan sa impeachment. Dahil dyan, mga kababayan, mas mabuti siguro na panoorin natin yung sinasabi ni Auntie Claire. Auntie Claire, ano ba yung sinasabi mo tungkol dito sa isinampang kaso ng Department of Justice na grave threats laban kay BP Sara Duterte? Lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte. May nakitang ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, kung grave threats lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung suggestion din, na isampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa ebidensya. Di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo ay napanood na. Pero wala po bang conflict yun, Yuse, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President and of course, one of the articles of impeachment is about grave threats. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte? Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. Ayan mga kababayan ipinapaliwanag dito ni Auntie Claire Castro yung tungkol po doon sa tanong ng reporter na hindi ba magiging conflict kasi nga po kasalukuyan na pong idinadaan sa impeachment si BP Sara Duterte. Pagkatapos ay sasampahan pa ng criminal case, ito nga po yung isinampa ng DOJ laban kay BP Sara Duterte, mga kababayan. At sabi po ni Auntie Claire Castro, magkaiba po daw yan, mga kababayan. Tuloy pa natin. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan. Ayan po mga kababayan ang sabi ni Auntie Claire Castro, pwede raw pong pagsabayin yung impeachment at yung criminal case na isinampa ng DOJ sa korte, mga kababayan. Siyempre, mga kababayan, alamin natin, totoo ba? Tama ba yung sinasabi ni Auntie Claire Castro na pwede raw pagsabayin ang impeachment at ang pagsasampa ng criminal case laban sa isang impeachable official katulad ng Vice Presidente, mga kababayan? Siyempre, tayo po ay makikipag-ugnayan at ating aalamin sa pamamagitan po na ang siyempre yung mas bihasa pagdating sa batas, mga kababayan. Ang ating tayo po ay uugnay sa isang abogado. Ito po ay si Attorney Anthony Lodalvi Vista, mga kababayan.
Yung sinasabi po ni Auntie Claire Castro, mga kababayan, na pwede raw magsabay ang impeachment at itong pagsasampa ng criminal case laban kay BP Sara, ito po ba ay naaayon sa batas o isa na naman po itong pagbabaluktot sa batas? Opo, kasi mga kababayan, batay po dito sa ating nabasa na isinulat ni Attorney Vista, mga kababayan, hindi po kasi sumasang-ayon doon sa sinasabi ni ICC, mga kababayan. Sino yung ICC na binabanggit mo, Kajas? Sabi po kasi nila, meron daw pong version ng ICC sa Malacanang, mga kababayan, ha? Pero hindi ko naman sinasabi na yan si Auntie Claire Castro, mga kababayan, na hindi po siya yon. Ito po ang sinasabi ni Attorney Vista sa usaping ito, mga kababayan. Babasahin ko po ito, ha. Ito po ay sa wikang English, pero ililiwat ko po ito sa wikang Pilipino para nang sa ganun ay maintindihan nating lahat, lalong-lalo na po ng ating mga kababayan na katulad ko na medyo slow sa pagdating sa salitang banyaga, mga kababayan. Sabi rito, hindi maaaring ituloy ang kriminal na prosekusyon laban kay Sara Duterte habang siya ay nakaupo bilang vice-presidente. Yan po ang nakalagay na titulo ng akdang ito, mga kababayan. Naisampa na ang kriminal na impormasyon o information. Nagsampa ng information para sa kasong grave threats ang mga prosecutor ng Department of Justice sa pamamagitan ng National Prosecution Service laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa isang hukuman sa Quezon City. Tumugon ang kanyang mga abogado sa pamamagitan ng isang motion to quash kung saan isinasaad na hindi maaaring magpatuloy ang kasong kriminal laban sa isang kasalukuyang nakaupong impeachable officer. Ang issue rito ay pangunahin at batayan. Maaari bang magpatuloy ang isang karaniwang hukumang kriminal laban sa isang nakaupong vice-presidente na isang impeachable constitutional officer? Ano po ba ang isinasaad ng konstitusyon? Ekspresong isinasama sa Artikulo 11, Section 2 ng 1987 Constitution ang vice-presidente sa mga opisyal na maaaring matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment at pagkakahatol o konbiksyon. Ang Article 11, Section 3 naman ang nagbibigay sa kapulungan ng mga kinatawan, House of Representatives, ng eksklusibong kapangyarihan magpasimula ng impeachment at sa Senado ng solong kapangyarihan upang dinggin at magpasya sa mga kaso ng impeachment. Dahil dito, naglalaan ng konstitusyon ng isang natatanging prosesong pangkagawaran para sa pagtrato sa mga impeachable officers habang sila ay nananatili sa kanilang tungkulin. Nagsalita na ang Korte Suprema. Ano po ba ang sinasabi ng Korte Suprema? Ito po, ang pinakadirektang otoridad ngayon
ay ang kasong Duterte versus House of Representatives. GR number 278353, Hulyo 25, 2025. Ang mismong kaso ni Sara Duterte. Ekspresong kinikilala ng Korte Suprema ang limitadong immunity sa pamamaraan, limited procedural immunity para sa mga impeachable public officers. Ipinaliwanag nito na ang mga impeachable officers ay nagtataas ng antas ng imunidad habang sila ay nasa pwesto. Inihambing ng korte ang kasong Office of the Ombudsman versus Court of Appeals and Mojica at inulit ang alituntunin na ang isang impeachable officers ay hindi maaaring sampahan o litisin sa kasong kriminal para sa mga paglabag na bumubuo rin ng mga batayan para sa impeachment habang ang opisyal ay nagpapatuloy sa kanyang tungkulin. Ang kasong Mojica versus Gonzales. Sa kasong Mojica, ipinahayag ng Korte Suprema na ang patakarang humahadlang sa kriminal na prosekusyon ng isang impeachable officer para sa mga paglabag na batayan ng impeachment ay umiiral habang ang opisyal ay nananatili sa pwesto. Bago ito, sa Henry Raul M. Gonzales, kinilala ng korte ng isang impeachable constitutional officer ay hindi maaaring isailalim sa proseso habang nakaupo na magiging dahilan upang epektibong lagpasan o i-bypass ang probisyong pangkonstitusyon ng impeachment. Dapat isantabi o i-dismiss ang kaso. Hindi lamang ipagpaliban o hold in abeyance. Kung mapatunayan ng Regional Trial Court na umiiral ang legal na balakid sa ilalim ng konstitusyon, ang naisampang information ay dapat ideklarang walang bisa, quashed, at ang kaso ay dapat kumpletong idiskargado o i-dismiss agad. Ang kaso ay hindi dapat basta lamang ipagpaliban muna o hold in abeyance para lang hintayin kung kalaunan ay matatanggal ba sa pwesto si Sara Duterte. Kung ang hukuman ay walang kasalukuyang otoridad na magpatuloy laban sa kanya dahil sa kanyang katayuan sa konstitusyon, ang naisampang information ay hindi dapat manatiling nakatingga lamang sa talakayan ng korte. Dapat resolbahin ng hukuman ang motion to quash batay sa legal na batayan nito. Kung pabor sa kanya ang proteksyon ng konstitusyon, dapat nitong ibasura ang impormasyon o information at i-dismiss ang kasalukuyang kaso. Impeachment muna ang una. Yan ang sabi ni Attorney Vista, mga kababayan. Si Sara Duterte ang kasalukuyang Vice Presidente sa isang impeachable officers sa ilalim ng Article 11 ng Konstitusyon. Ang mismong desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte ay kumikilala sa limited procedural immunity para sa mga impeachable officers at ang kasong Mojica ay nagpapatibay sa tuntunin laban sa kriminal na prosekusyon para sa mga paglabag
na maaari ring maging batayan ng impeachment habang ang opisyal ay nasa pwesto. Ang tamang hakbang ay ibasura ang information at i-dismiss ang kasalukuyang kaso. Hindi ang patuloy na pagpapaliban nito habang naghihintay sa kung ano ang mangyayari sa kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente. Yan po ang pagliliwanag at pananaw ng isang abogado na si Attorney Lodalby Vista tungkol dito sa isinampang kaso ng DOJ laban kay Vice President Sara Duterte na grave threats na ang sabi ni Auntie Claire Castro, mga kababayan, ay pwede raw pagsabayin. Yan po ang sabi ni Auntie Claire, mga kababayan. Hindi po sang-ayon ito dito sa sinasabi ng abogado. Si Auntie Claire, abogado rin po kasi ito, mga kababayan. Itong mga abogado, mga kababayan, hindi sila pare-parehas. Bagamat iisang kurso yan, hindi po sila pare-parehas ng pananaw, hindi sila pare-parehas ng mensahe, kuro-kuro, opinyon tungkol sa mga bagay-bagay, mga kababayan. Siyempre, ang isang abogado na naglilingkod, mga kababayan, sa kanyang amo ay kailangan talagang ipagtanggol. At siyempre, kailangan nandoon siya sa kung saan, mga kababayan, pumapanig siya. Pumapanig siya sa kung ano ang makabubuti para sa kanyang amo at kung ano naman ang makasasama sa kanilang kalaban. Ganun po yun, mga alangan naman na kampihan ni Auntie Claire Castro si VP Sara Duterte, mga kababayan. Halatang halata naman na, oo, hindi pwedeng ganun. Kailangan talaga, kumampi siya doon sa kung ano ang makakasama kay VP Sara Duterte. Ganun yun, mga kababayan. Kung ang ating pagbabasihan, mga kababayan, ay ang tungkol sa nakasulat sa saligang batas, sa konstitusyon, mali po ito, mga kababayan. Ano ang mali? Na sampahan ng kriminal na kaso ang isang impeachable officer katulad ng Vice Presidente samantalang gumugulong ang impeachment laban sa kanya sapagkat ang maaari lang pong magtanggal, manghatol sa isang Vice Presidente ay sa pamamagitan lamang po ng impeachment. Yan po ang malinaw po na ating natutunan sa pagkakataong ito kung ibabatay po natin sa nilalaman ng konstitusyon at kung ano ang nakalagay sa saligang batas, mga kababayan. Ibig sabihin, mali po ito, mga kababayan, na sasampahan ng criminal case si VP Sara, pagsasabayin daw, sabi ni Auntie Claire Castro, mga kababayan, hindi po ito naaayon sa sinasabi ng konstitusyon, mga kababayan. So, mga kababayan, yan lamang ang aming maibabahagi po sa inyo. Binigyan lang namin ito ng, hindi namang konti, halos wala ngang reaksyon ito, mga kababayan Kasi ang reaksyon lang naman natin, bibigyan natin ng diin na ito ay pangbabaluktot na naman sa kung ano ang nasa batas. Isang bendalo na naman ito, mga kababayan. Opo, hindi nga maaari kung ang pagbabatayan ay nang nasa konstitusyon, mga kababayan. Ipipilit ninyo, babaluktutin nyo ang batas dito, mga kababayan. Gano'n lang mangyayari dyan. Auntie Claire Castro, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating munting programa, mga kababayan. At kung kayo po ay bago pa lang sa ating munting channel, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe. At pindutin nyo na rin yung notification bell dyan. Libre naman po yan. Para nang sa ganun, updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod.
Maraming salamat po.